pangunahing layunin is yung protection para sa ating mga Ang in-experience namin is parang ayaw about umisip the na pandemic. Talagang gusto ko bigyan din empowerment. Magandang araw po mga kaibigan. Ako po si Carlo Lorenzo. At ako naman po si K.A. Antonio at ito pong muli ang programang Diyos at Bayan. West Valley Fault, ang Marikina Fault System o mas kilala nga bilang West Valley Fault System ay binabantayan ng mga eksperto sa lindol. Sinasabi kasi na kapag gumalaw ang fault system na ito, maaaring ito na ang maging dahilan ng tinatawag na The Big One o ang pinangangambahang malakas na lindol na maaaring tumama sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Wala raw nakakahula kung kailan tatama ang isang lindol. Gayunpaman, patuloy ang paghahandang ginagawa ng mga otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Pero ang tanong, gaano nga ba tayo kahanda? At ano ang mga paghahanda na dapat nating ginagawa? Kaya ngayong gabi, samahan niyo po kami si Brother Eddie Villanueva at ang ating mga panauhin mamaya sa ating pagbabalik. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Hinog na at maaaring gumalaw anumang oras ang West Valley Fault. Ito ay ayon sa PHIVOLCS. Kung sakaling gumalaw, inaasahan na makakapaglikha ito ng aabot sa tinatayang magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Ang West Valley Fault ay may habang 100 kilometro na tumatagos mula sa Bulacan patungo sa mga lungsod ng Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa at ilang bayan sa Rizal, Cavite at Laguna. Kaya bilang bahagi ng paghahanda para sa nagbabantang sakuna, naglabas na ang PHIVOLCS ng detalyadong mapa ukol sa mga lugar na dinaraanan ng West Valley Fault. Sa tulong ng Valley Fault System Atlas, pwede nang malaman ng bawat residente at mga lokal na pamahalaan kung ang kanilang lugar ba ay malapit sa dinaraanan ng fault line. Base sa isang pag-aaral, aabot sa 35,000 katao ang maaaring masawi, 100,000 katao ang masusugatan at pinsala sa mga ari-arian na aabot sa 2.3 trillion pesos ang maaaring maging epekto ng The Big One. Ang Barangay East Rembo sa Makati, isa sa mga barangay na tinukoy ng PHIVOLCS na dinaraanan ng West Valley Fault. Kaya ang ilang mga residente hindi maiwasang mangamba sa magiging epekto ng lindol sa kanilang lugar. Siyempre po natakot kasi siyempre pagka usapang ganyan, maaaring ano kagad, kumbaga mapahamak lahat ng pamilya namin sa isang ano lang, biglang oras ng biglang lindol, gano'n. Maliban sa mga kabahayan, mismong barangay hall ng Barangay East Rembo ay nakatayo rin malapit sa buffer zone ng fault line. Massive ang ginagawa namin information, education campaign para yung mga aming kabarangay malaman nila kung ano yung mga paghahandang dapat gawin. Maliban sa mga residential areas, tumbok din ng West Valley Fault at East Valley Fault ang ilang mga pribado at pampublikong paaralan sa Metro Manila. Sa ngayon ay nadagdagan pa ng 13 ang mga paaralang tinukoy na nakatayo o malapit sa fault line. Dahil dito, ang Department of Education agad-agad na pinulong ang mga pinuno ng mga paaralan upang gawin ang tamang paghahanda. Ang ating panukala po, huwag munang ipagamit yung building. No, kasi we don't want to risk the lives of our teachers, students, and then thirdly, to continue and maybe reinforce all the educational and disaster preparedness activities that schools and communities are supposed to do. Aminado naman ang MMDA na hindi pa gaano kahanda ang Metro Manila para sa isang napakalakas na lindol. Naniniwala din ang NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council na kulang pa ang kahandaan ng bawat individual para sa lindol. Kaya sagot ngayon ng pamahalaan ang pagsasagawa ng kaliwat kanang mga earthquake drills na magbibigay ng sapat na kaalaman sa mga mamamayan. Meron tayong mga trainings, orientations, meron din tayo mga pagbibigay ng mga videos para sa pagbibigay ng kaalaman sa ating mga kababayan. Meron din tayong tinatawag na ating mga earthquake drills. Ito yung mga pauna lamang
na tinitignan na ginagawa ng ating pamahalaan. Kasi ang gusto natin na automatic no ang ating magiging reaksyon, yung bang pag talagang nakaranas tayo ng malakas na pagyanig, alam na natin agad ang ating gagawin. Sa July 30, ganap na alas 10:30 ng umaga, ikakasa ang isang metro-wide earthquake drill sa buong Metro Manila. Sa gitna ng banta ng lindol, ano nga ba ang dapat pagtuunan ng pansin ng bawat isa? Kailangan po yata matulungan tayo ng gobyerno para magkaroon tayo ng proper training, para magkaroon tayo ng paghahanda kung sakaling dumating ang ganitong pagkakataon. I think yung iba hindi. Kasi yung iba walang alam na information about kung paano ma-save yung life nila, kung ano mga dapat gawin. Dapat maging handa tayo dahil sa matinding sakuna yan, dahil kung malaking pipinsala yan dito sa ating bansa, dapat lagi tayong handa. Patuloy na tumutok dito lamang sa programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Diyos at Bayan. Mga kaibigan, nagbabalik po ang Diyos at Bayan. At ang topic natin ngayon ay handa ba tayo sa lindol? Bago po natin simulan ang ating talakayan para sa ating mga masugid na televiewers, live po ang Diyos at Bayan ngayon mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito po yan sa Light Network, Channel 33. At muli po itong mapapanood sa GMA News TV Channel 11 at GMA Channel 7 sa mga araw at oras na nakikita ninyo sa inyong mga TV screens. Kaya naman para sa ating mga tagapanood, pwede na kayong sumali sa aming talakayan. You may send comments or ask questions to our guests and to Brother Eddie syempre. Sa pamamagitan po yan ng pagtawag o pag-text sa mga numero na nasa inyong TV screens. Pwede rin kayong mag-send ng mga tanong o komento sa ating Facebook at Twitter page. Maaari ring mapanood ang Diyos at Bayan via live stream. Pumunta lang sa website link na nasa inyong TV screens. At ngayon naman ipakilala na natin ang ating mga guests ngayong araw na ito, Carlo. Makakasama natin ang architect and urban planner, founder and managing director ng Palafox Associates, Architect Felino June Palafox. Magandang araw po. Yeah. Good evening. Nice to be here. Thank you. Kasama rin natin siyempre ang mag-explain, ang scientist, ang director ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, si Director Renato Solidum. Magandang araw. At kasama rin natin ngayong araw na ito ang Acting Executive Director ng National Building Code Development Office of the Department of Public Works and Highways, Attorney Johnson Domingo. Magandang araw po. Magandang araw at magandang buhay. Kasama din natin siyempre ang haligi ng Diyos at Bayan, si Brother Eddie Villanueva. Well, mapagpalang araw po sa lahat at isang malaking serbisyo ng ating ilang sangay sa gobyerno. Ito pong programang ito. Tungkol nga po ito sa lindol. At siyempre, isa yung sa mga kumakalat na ngayon sa social media, di ba? Yung the big one na tinatawag na sinasabi na nga, yung pinapangambahan. Naku, yung bahay ko ba ay nandun sa nasa fault line ba? Sa ibabaw ba ng fault line? Kasi ang dami na rin ngayon ang nag-iisip na, paano kung gumalaw? Bakit ba biglang lumalabas itong ganitong mga news? And bago matakot yung mga viewers natin dito sa mga nagkakalatan na mga information at saka mga kung ano-anong information na kumakalat sa social media, eto na, alamin na natin straight from the source. Right. Kung ano ba itong sinasabing the big one, bakit ngayon pinag-uusapan? Hinog na ba? Lumipas na ba yung specific period of time? Kaya na-expect ba natin na gagalaw na itong fault na to? Director Solidum, can you shed light on this matter? Well, unang-una, matagal na naming pinapag-usapan ito. At ang problema kasi sa paghahanda, minsan hindi natin nakikita far advanced bago pa mangyari yung potential na disaster. Yung mangyayari sa atin, sa mga bahay, sa mga tao, ilan ang posibleng maapektuhan, anong mangyayari sa lifelines, transport systems, mga tulay, kalsada, ports, airports, power supply, kuryente, tubig, telepono, napaka-importante yan sa ating buhay. Kaya dapat nating makita na kung wala tayong gagawin, anong mangyayari. At para mapaghandaan ang isang potential na disaster, dapat magkaroon tayo ng tamang disaster imagination. Meron nga nangyaring baha sa Panay Island in 2008 na hindi apparently nakapaghanda ang mga tao at ang isang ordinaryong mamamayan ay nagsabi na ang bahang pinaghandaan nila bago pa man mangyari, ganito lang kataas. At nung dumating na yung baha, ganito rin kataas pero lagpas na ng ulo. Ibig sabihin, hindi naghanda sa worst case scenario. Pagdating sa lindol,
kakaiba ang paghanda. Pagpapatayo ng bahay at gusali, pagpaplano ng ating komunidad ng tama, pagsasanay ng mga tao, hindi yan nagagawa overnight. Taon ang binibilang o dekada. So dapat makita na natin kung lindol ang pag-uusapan, saan manggagaling yung mga lindol na makakapagdulot ng malaking epekto sa Metro Manila, at yan ang paghahandaan natin. Kasi kung mangyari man yung mas mahinang lindol, handa na tayo doon. So pinag-aralan po natin in 2004, kasama po ang MMDA, JICA at FIVOX, na tingnan ang 18 lindol na pwedeng makaapekto sa Manila at paghandaan yung worst case scenario. Dalawa ang ating senaryo na ginagamit. Una, inland earthquake. Ibig sabihin, ang fault ay nasa lupa. At pangalawa, fault na nasa dagat na mas malayo na sa Metro Manila, mas mahina ang pag-uga, pero magdulot ng tsunami. So yung inland earthquake scenario natin ay pagkilos ng valley fault system at dalawa po yung fault traces, west saka east. Yung west, 100 kilometers long. Kung yung buong haba ng fault ang gagalaw, pwede itong magdulot ng enerhiya o magnitude na 7.2. At ang lakas ng pag-uga na mararamdaman sa Kamaynilaan, ilang bahagi ng Rizal, malaking bahagi ng Bulacan, ilang bahagi ng Cavite at Laguna, ay intensity 8 shaking. Yung intensity 8, katulad ito nung naramdaman sa Central Luzon, Baguio area, nung 1990 Luzon earthquake, yung nangyari sa Bohol, no? Nangyari sa Nepal, sa ibang bansa, hindi ka na makatayo. At matagal ang pag-uga ng lupa na nakakasira ng mga gusali. 2 points lang po. Balikan lang natin yung fault at saka yung intensity. Dun sa fault, can you give us a backgrounder? Ano po ba ang mga fault system? Tuwing kailan po ba sila gumagalaw? Ngayon itong West Valley Fault System natin, kailan po ba siya huling gumalaw na masasabi nating significant? At ano yung mga nakikita nating mga period? Ano ba ang fault? Ang fault ay lamat na nasa bato o nasa lupa, na ang lamat na yan ay dahil sa pagkilos ng mga bato. At potentially, pwede pang magkaroon ng earthquake dyan at dapat paghandaan. Dapat din nating ma-classify ang mga fault kung aktibo ba siya o hindi. Kasi yung mga hindi na aktibong fault, foundation issue na lang yan. Pero yung aktibong fault, ito yung magdudulot ng lindol. Kaya nga, among geologists, hindi lahat marunong mag-identify ng isang aktibong fault. Meron kang very particular set of evidence na ay aktibong fault na to. Tulad ng meron ng lindol na nangyayari, may historical earthquake, yung mga sapa ay napapalihis ng pagkilos ng fault. So, pagdating dito sa Kamaynilaan, ang nasa Manila na fault system ay Valley Fault System. Yung West Valley Fault, nasa gilid ng Marikina Valley sa western side at East Valley Fault. No? So, ibig sabihin, kapag yun po ikikilos, pwede kumilos ng mas maliit. Pwede rin kumilos ng mas malaki. Hindi natin sinasabi na ang susunod na lindol dyan ay magnitude 7.2. Ang sinasabi natin, kayang magpakawala ng magnitude 7.2 ang fault na yan. So, ibig sabihin, yan yung ating pagandaan, huwag yung mas mahina. Okay. So, if I understood correctly, ang mga fault system, supposedly, meron siyang mga period of time bago gumalaw uli na significantly. Tama. So, yung mga maliliit na movements, hindi siya counted as Baliwala yan. significant. So, ang ating dapat tingnan is, gaano kadalas ang pagkakaroon ng major earthquake mula sa fault na yan. So, pinag-aralan ng FIVOX at USGS ang West Valley Fault. Kasi yan ang mas mahaba, yan ang magdulot ng mas mataas na magnitude. At sa nakalipas na 1,400 years, 4 na beses na siyang gumalaw. At ang preferred average range ng pagkilos, kada 400 hanggang 600 taon. So, 400 to 600 years. So, tingnan natin ngayon yung earthquake history. Sa tingin namin yung talagang major na earthquake, matuturing na nating major earthquake, ay 1658. 357 years ago. So, kung ikukumpara natin yung 357, malapit yan sa 400. And please note, mathematical average lang yan. So, fault naman, pwedeng kumilos na mas maaga meron o pa pwedeng tayong mas later. 40 years? Hindi naman ganun. Kasi mathematical average. Hindi naman eksaktong every 400 kumikilos ang fault. So, it's possible na mapaaga ng konti? Well, hindi naman mapagay. Kasi sabi natin, pwedeng mangyari yan sa ating lifetime. Pwede rin sa susunod na henerasyon. Pero sinabi na natin na ang paghahanda sa lindol ay hindi madaling gawin. Napakaraming gagawin.
At kung naitayo na ang isang urban area, maraming ayusin. Hindi yan madali. So dapat talagang pinapaghandaan natin ito systematically at maging seryoso. Yun yung kailangan natin gawin. At since na-mention na nga na it can possibly happen in our lifetime, alin po or ano po yung mga eksaktong nararapat natin na paghandaan para sa ating mga televiewers? Kasi marami dyan siguro yung nag-worry, lalo na kung sila ay situated na sa isang building or apart from yung mga kabahayan na nasa ibabaw mismo ng fault line, paano naman po yung mga paghahandang kailangan natin tutukan? Kanina nga pala yung pinakita natin sa graphics, ito ay mga lugar sa ibabaw o malapit doon sa sinasabi nating fault line. Okay, syempre, tanungin natin kay sa DPWH, di ba? Kung kumusta naman, anong pa pwedeng Attorney gawin? Johnson, ano po ba ang mga dapat nating paghandaan? Actually, ang ginagawa ng DPWH, di ba? Ang sa amin dito, meron na kaming mga kautusan sa mga building officials na mag-conduct ng annual inspection. Actually, nasa batas. Isa sa mga tinitignan nila yung structural stability ng isang establishmento. So, yan ang isa sa mga kailangan nilang tignan. At saka yung pagkuha ng building permit ng mga nagpapatayo na sila dapat ay sumunod sa at tinakda sa ating National Building Code. May mga parameters kasi yan eh. At least we have the minimum requirements there. So, kailangan nilang sundin. Yung mga ating mga arkitekto, kagaya ni Sir, na mga engineer, meron silang parameters sa design. So ano po yung mga specific na parameters na kailangan natin para po siguro dun sa mga normal na manonood natin para malaman nila kung ito bang building kung nasaan ako ngayon ay safe ako. Ano po yung mga basic na kailangan naming malaman? At least, designed yung mga building yan. Ginagawa ng mga civil engineer, structural engineers. Nasa structural code, architectural code. Tapos yung sa ngayon, requirement na namin ngayon, yung sa soil stability. Pag 2 story and above, kailangan mong magbigay ng resulta kung yung sa soil stability para mabigyan ka ng building permit. Requirement na yun. So kung ako, isang karaniwang tao na kung wala po akong naiintindihan sa ganyang mga bagay, nakatira ako o nagtatrabaho ako sa isang particular building, so there's no way for me to find out kung ito ba ay safe ba yung building? Safe ba ako? Meron. Paano po? Meron. Well, ang unang kailangang malaman ay nasa ibabaw ba ang bahay ko ng isang aktibong fault. Di tumingin ka sa mapa na available o magtanong ka sa local government. Alright, paano po pala makukuha itong mapa na ito? Pwede niyang i-download sa website pero nagbigay kami sa lahat ng local government na dinadaanan ng aktibong fault. At kung tumingin ka sa mapa at hindi mo makita yung lugar, ay maging masaya ka. Kasi hindi na talaga covered o malapit sa fault yung lugar mo. At unang kailangan talaga nilang malaman, alamin nila na iba't ibang panganib ang pwedeng manggaling sa lindol. Ang unang iniiwasan natin yung pagbitak ng lupa or ground rupture. Pero lahat mauuga. No? So, paano malalaman ng isang ordinaryong mamamayan na hindi inhinyero or arkitekto ang kanyang bahay ay matibay ba o hindi? So kami, together with the Association of Structural Engineers of the Philippines, FIVOX, at JICA, naglabas kami ng questionnaire or guidance, how safe is my house? Downloadable dito. Saan pong website pwede? Sa FIVOX, www.fivox.dost.gov.ph. Kung sa eskwelahan, tinuturuan tayo ng reproductive health system, bakit hindi natin pwedeng ituro sa ordinaryo mga estudyante, mamamayan, ano ba ang minimum requirement ng paggawa ng matibay na bahay? Tulad sa batas, anong minimum na hollow blocks na ginagamit sa wall? 6 inches. Anong minimum na bakal? 10 millimeters. Hindi yan tinuturo. Hindi ko nga rin alam yan. Nasa FIVOX na lang ako. Diba? So talagang kung hindi natin yan purposing na tinuturo, paano nga malalaman ng ordinaryong tao? Excuse me, Director Surgeon. So, dito sa issue ito ng mga lindol, yung mga buildings na earthquake-proof, valid ba yun in the face of this? Earthquake resistant. Resistance. Ito lang, example lang. Balikan natin yung 1990 Luzon earthquake. Siyempre, pag-aalalahanin natin ito, mga bahay o building na nasira ang ating maalala. Pero objectively looking at it, mas maraming nakatuyong bahay at gusali kaysa nasira. Ibig sabihin, even then, meron ng earthquake-resistant houses and buildings at intensity 8.
Kailangan lang natin sundin ng tama. Tamang materyales, tamang disenyo, tamang paggawa. Siguro ang ating pangunahing urban planner matanong natin, Architect John Palafox. Yeah. Anong masasabi niya sa ganitong issue? Mabuti nga ho, thanks to Philbox, pinablis na nila. Alam ko yung fourth line, 1975 pa. I was team leader for development planning na Metropolitan Manila, World Bank funded. So ginuhit na natin, Public Works and Lead Agency nun, nasaan yung fault line. And we told government all these guidelines na. And hindi lang yung pati yung areas liable to flooding, there are 18 kind of hazards. So with the scientists and planning and architecture and engineering, you can address the hazards before they become disasters. It's 90% cheaper ang prevention kaysa rehabilitation. So we had all the information. Nagtataka rin ako, we have a very honest Secretary of Public Works, Secretary Singson right now. Nagtataka ako sa mga developers o builders, 44 signatories to put a building. Mula sa barangay clearance, building official, occupancy permit, fire department, and so on. 44 signatories. 44. 32 signatories for the land development, 12 signatories for the building. How come not one of those 44 signatories sinabi bawal dyan? O paano sila nakagawa ng permit? Nasasabi ko rin sa mga interviews, corruption kills. Kung involved ang corruption, kaya sabi ko, mga kapwa kong arkitekto, inhinyero, contractors, dapat mag-truth teller na, mag-whistleblower na, kung alam ng mga infrastruktura, gusali, na nakatayo na may corruption. Halimbawa may corrupt na humingi ng 26% kickback. Saan binawas ng contractor yung specification? And sundan din natin yung guideline ng Philbox. For instance, let's say kung mangyari yan, like, pati ako sa opisina namin, nag-advise sa amin nito si Director Solidon. Kasi nagpa-lecture ako sa office ko, inimbita rin namin Philbox. Every employee in our office, dapat all employer student, may whistle at saka flashlight. Kasi the first 5 minutes is very critical. Maganda rin yung 8,000 volunteers for the may drill sa July 30. But even these volunteers, uunahin nilang i-rescue yung pamilya nila. Kaya dapat you rescue your own self. Sino magre-rescue sa'yo? Yung katabi mo. Kaya sa opisina namin, meron kaming, nasa 11th floor kami sa Ayala Avenue. Fire truck pala na Makati hanggang 10th floor lang. So may nagturo sa amin, mag-rappelling, how to break the glass, may stretchers kami, may wheelchairs, everybody, every 10 people, may fire extinguisher, nag-training lahat kami. And then in-identify namin ang evacuation area. I've been talking about evacuation area. International standard, per population, 1 square meter of evacuation area. Para, let's say 30% of the population, kailangan na evacuation, 3.5 square meters pagdating mo sa evacuation area. And all of these should have emergency clinic, food station, water station, helipad, parking for emergency vehicles, telecommunications command center, generation set, and so on. And hopefully also a place of worship and recreation. Hanggang ngayon wala pa. If there are 20 million daytime population of Metro Manila, do have 20 million square meters of evacuation area na risk rin. And if we learn from previous experience, let's say London, during the war, all the evacuation area, pag binabam na sila ng German planes, 5 minutes away, saan sila magtatago. So maganda rin yung naka-identify na big evacuation areas. Baka 24 hours bago ka makarating doon. Ngayon, galing lang ko Ayala Avenue, 2 hours just to get out of Makati. How much more kung 9 bridges will collapse, Metro Manila will divide into north and south of Pasig River, east and west of the fault line, hundreds of kilometers of roads will break down, and na-identify na ng study ng Philbox and JICA yung mga how many 170,000 houses yata will collapse, 2% of tall buildings. If there are 400 tall buildings, the 30 to 60 stories, that's 2%, mga 8 buildings. Alin-alin mga yan. 30% of low-rise buildings. 10 to 15% of government buildings. And government buildings, usually yun ang evacuation area natin, mga eskwelahan, hospital. 10% of them will collapse. And nakita rin natin sa Yolanda Corridor. Tumulong din tayo dun. Ang requirement ng public works sa wind speed, 220 kilometers per hour.
300 plus yung Yolanda. Mga nag-collapse na buildings, 160 kilometers per hour lang ang nakatayo dahil may corruption. Smuggled yung steel bars. Walang quality control. And then yung sinabi nga ni Director Solido, may mga nag-survive during earthquake. Kailangan pa rin ng structural audit and structural retrofitting. Kasi yung mga steel bars ng building, parang yung paperclip. You bend it once, hindi mag-break. You bend it several times, mag-break yan. Ganon yung sitwasyon ng mga old buildings. Ilan earthquake ng pinagdaanan, ilan beses na nakabend yan. Kanina, architect, nabanggit niya na most likely because of corruption, kaya nagkakaroon ng mga unnecessary permits. Hindi kaya meron ding dahilan na yung lack of knowledge. Yeah, isa yung kawalan niya, ng kaalaman ng mga incompetence din po. permiso. Halimbawa, yung sinabi ni Attorney Domingo, may requirements before you go to the permit. Sinabi rin ni Director Trudeau, yung like may ginawa akong may mga ginagawa rin kami mga master plan communities. Somewhere sa Quezon City, una kong ginawa, suspects ako nandun ang fault line. So I went to Philbox, that time sa Punong Bayan pa, pina-redline ko yung and I designated it as open space, non-sellable, non-developable, non-buildable. Bakit marami nakakalusot na may permit on top of the fault line pa? And kasi dapat hindi na rin dapat yung mga nagbebenta ng lupa, buyer beware, bahala ka na. Hindi na dapat ganun. Dapat sabihin, yung sinasabi ng Philbox, you can build 5 meters away from the fault line, never within that 5 meter setback, especially kung on top of it. Nandyan na yung mga informasyon. Bakit yung mga nag-a-approve ng permit? Hindi sinabi sa... Publicize ba widely yung information, specific locations ng active? Yeah, ngayon sila ho. Kaya, before meron, and we provide service kung sila ay magtatanong kung gaano kalayo ang isang development area sa isang fault. Director, kanina nabanggit niyo sa Bulacan, napakalaking lugar pala sa Bulacan ang dadaanan ng fault line. Pero kabundukan naman po ito. Wala pong nakatirang naapektuhan. Pero syempre, since alam na kung saan to, in the future, walang magtatayo dapat doon. Yung nasa movies ngayon yung San Andreas. San Andreas. Alam nyo, sa California yan, tourist attraction pa. Everybody knows where it is. It's a linear park, jogging path, bridle path ng kabayo. Everybody knows where it is. Right, alam ko, interesting yung pinakita nyo kanina na nandun sa inyong lanyard, no? Parang mga tips kasama yan sa ID. Kung paano sana maging all handa. employers na bigyan yung empleyado. At saka interesting yung sinabi ni Architect Palafox na yung tinuruan sila, lahat and rin sila, even rappelling kung paano kayo maka-escape, paano kayo nasa building. Kaya dapat pag-usapan din natin kung ano ang pwedeng gawin ng bawat viewer para maging handa naman. Kaya wag po kayong aalas mga kaibigan, magbabalik po agad ang Diyos at Bayan! Mga kaibigan, nagbabalik po ang Diyos at Bayan sa ating topic na handa na ba tayo sa lindol. Pero bago ang lahat, basahin muna natin ang mga komento mula sa ating mga televiewers. Mula kay Bong Chan ng Rizal, accurate po ba talaga yung intensity 8 na dala ng Big One? Nakakatakot po kasi ito. Babalikan po natin ito maya-maya lamang. And mula naman kay Cathy Cruz sa Marikina, hello Brother Eddie, alam ko po na ang mga ganitong pangyayari ay katunayan lang na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon o ni Lord. Brother Eddie, patuloy mo po sana isama ang Pilipinas sa inyong mga panalangin. Thank you po and God bless. From Vicarel Vicky, as Christians, prayer, intercession, and fasting dahil kahit ano po paghahanda ang gawin natin, kung hindi tayo magdasal, mababaliwala ang lahat ng paghahanda. Repentance and to dwell in His presence. At mula naman kay Mark Lim ng Valenzuela, ano po ba ang pwedeng mga gawin upang makasiguro tayo sa ating kaligtasan? Bigyan nyo naman po kami ng tips. Thank you very much and God bless. Magandang gabi po sa Diyos at Bayan. Tanong ko lang po, mayroon po kasing kumakalat online na The Triangle of Life. Ayan, pag-uusapan din natin yan. Na nagsasabi na instead na magtago tayo sa ilalim ng mesa during earthquake, magtago daw tayo sa tabi nito instead. May katotohanan po ba ito?
Ito ay mula kay Chiny Kapala ng San Juan at mula naman kay Kisha ng Central Signal Village ng Taguig. I visited Project Tremors online and found out that our house is located above the West Valley Fault. If ever na lumindol and masira ang bahay namin, is the government prepared to help rebuild our homes? Hanggang saan ang kayang itulong ng gobyerno? Okay, Ayan. unahin muna natin yung tatlong points na Yes. tinanong kanina. Yung isa, yung intensity 8. Intensity Merong 8. kanina pinapaliwanag ni director sa atin na merong difference ang magnitude at intensity. Intensity, Ayan. So, that's paliwanag right. natin ngayon sa ating viewer Okay. kung ano yung intensity 8 na sinasabi niya at saka yung magnitude na madidinig natin 7.2. Okay, ang magnitude 7.2, ito yung tinatawag nating maximum credible earthquake na pwedeng mailabas ng pagkilos ng fault. Kung buong haba ng fault ang gagalaw. Pero kung maikli lang ng segment ng fault ang gagalaw, syempre ang magnitude mas maliit. Therefore, mas maliit din yung mga corresponding intensities. Ngayon, ang tanong ay, totoo ba yung intensity 8? Ang rule of thumb po, yung magnitude 6.9 sa Negros Oriental, intensity 8 po, malapit sa epicentral area. Magnitude 7.2 earthquake sa Bohol, intensity 8 ang nasa epicentral area. 1990 Luzon earthquake, intensity 8 po ang mga lindol doon. So, rule of thumb, ang ating building code at least, intensity 8 ang pinapaghandaan. So, wala pong masyadong problema doon. At ito yung sinasabi naman kasi na magnitude, ito yung energy sa ilalim. Energy sa ilalim. Pero ang mas importante sa atin Yung ay intensity. alamin yung intensity na mararamdaman natin. So it's possible na kung ang intensity ay 7.2, Magnitude. sorry. Ang magnitude ay 7.2 sa ilalim, sa ibabaw nag-iiba-iba yung intensity. Yes. Pwedeng mas mataas yung value niya dun sa actual sa ilalim. Kung Depende 7.2 kung, pwedeng ikaw ay malapit sa epicenter. Or kung malalim o mababaw yung pinanggalingan ng lindol. Pero syempre, pwede rin naman na halimbawa 7.2, pwede rin mga 6 lang or even lower ang intensity sa ibabaw. Yes. Kung malalim yung lindol mo, kunyari 100 kilometers, eh di intensity 3 ka na lang. Kasi ang layo ng hindi pinagin dahil ng dyan. energy. Oo. Alright. So sana nakapagbigay tayo ng linaw dun sa isang question. Sige, yung Excuse Project me, no? Tremors. Yung bang lalim determine? Opo. Yung inland earthquake, hindi yan usually lalalim more than 40 kilometers. Kasi pagdating po sa ilalim, nag-iiba ang temperatura ng bato. Kaya nagkakaroon ng pagbitak ng bato at tinatawag namin ay brittle pa siya. Madaling mabasag. Pero habang lumalalim, umiinit, nagiging malambot ang bato, hindi mo na siya mabasag. So may limit. Pero doon po sa mga offshore earthquake generator, pwedeng hanggang 800 kilometers. May lindol pa. Yung sa Project Tremor, linawin ko na rin kasi yung tao nagsabi na tumingin siya sa Project Tremor ay nakapato ang bahay niya sa fault. No? Ito pong mga ginagawa ng iba ay visualization tool. Pero hindi na-explain na pag pinapatong mo yan sa mga Google Map or any other map, outside of the official map that we use, may displacement po yung fault. So kung malayo ka sa fault, okay lang yan. Pero pag within 100 or 50 meters ka, bumalik po kayo sa fault map ng PHIVOLCS. Kasi nakita na namin yan, ang ibang fault na dapat sa isang bahay ay nalipat sa ibang bahay. Ay, ang biro ko nga, no? Lumipat sa ibang bahay o sa makabilang bahay. Kasi importante pong malaman yan. Kaya nga mahigpit namin sinasabi, kaya nga pinidf namin yung fault yan. Kasi itatry mo yung i-zoom in sa Google, lumilipat yung fault. That's right. Kaya nagkakaroon ng problema yung walang fault dapat. At yung dapat may fault, wala ring problema. So, mas dapat, imbes na tumingin dun sa Google Maps, kasi nakaka-zoom dun, di ba? Yes. Mas importante tumingin Now, sa PHIVOLCS. kung malapit sa fault, bumalik sila sa original map. Okay, pagdating po, halimbawa, yung bahay ko pala ay nasa ibabaw ng fault, ano po yung mga options ko? Kasi magastos naman siyempre maglipat ng... Well, depende na yan. Kung napakalaki yung bahay mo at the-please lang ng isang poste, baka naman pwede mo i-strengthen yung malaking bahagi ng bahay mo. Either sirain mo na lang yung portion na yun o gawin mo storage area. O kung sa gitna naman ng hati ng bahay mo at malit lang bahay mo, wala kang choice. Either you just stay there and accept the risk and you do the proper response during the earthquake. Pero, mas malamang maapektuhan ka talaga. Delikado. So, ang talagang advice namin, kung posible lang at kaya naman, umalis. Ngayon naman pagbigay... Kasi ang worry ko lang din, paano dun sa mga karaniwang tao na wala namang pera na walang paglilipatan, walang... ano pa pwedeng gawin? Meron po bang tinutulong na maibibigay ang gobyerno? Ito ay dapat pag-usapan. Wala pang masyadong nangyayari na actual relocation. May mga mayaman na umaalis.
No? Pero yung iba naman, volunteer, may mga ibang mga kamag-anak. Pero ito ay kailangan pag-usapan talaga at the national local level. Ano ang financial na tulong na pwedeng gawin? May tax break ba dyan para i-strengthen mo yung bahay mo away from the fault? Kailangan talaga pag-usapan yan. Mahirap na usapin. Pero ang isa pwedeng tumulong kasi ganito. After a major disaster like Ondoy or yung Yolanda, ang daming tumutulong sa mga naapektuhan. Baka pwede naman nilang i-advance yung tulong nila. Na bago pa dumating yung lindol, tulungan na natin yung mga hindi maka-afford na kababayan. Hindi, yung kasi yung mahirap hindi pa naman nangyayari yung lindol. So parang ang hirap humingi ng tulong, sasabihin ko Hindi naman mahirap yan. Hindi, kung maliwanag talaga Maliwanag ang presentation. Specific, detected, determine yung exact na lugar. Maganda yung sinasabi ni Director Silva. Maganda tayo ng tulong. Dapat lipat talaga. Housing for the poor is a government service. 82% of Singaporeans live in public housing. The biggest landowner is the government. There are so many government land uses at the wrong place at the wrong time. Dapat siguro like mga golf courses na military. Baka pwedeng housing for the poor na lang yan. Gawin na lang silang members sa mga golf courses. And maybe the national government office who should not be in Metro Manila, ilipat na lang sa Green City ng Clark siguro. Mabawasan pang at least 1 million population ng Metro Manila, may improve yung traffic. It should be comprehensive, strategic, comprehensive in terms of time, scope, comprehensive in terms of different sectors. Kasi nangyayari rin sa planning natin sa gobyerno, sectoral, hindi comprehensive. May transportation study, housing study, MMDA, local governments, hindi sila nag-usap-usap. Kaya it should really be a comprehensive approach na. Inventory lang ng urban land ng government. Tingnan lahat. Maybe they were the best land uses in 1950. We're already 21st century. Maybe it's the wrong land use na. Ibigay na anong priority? 28% of Filipinos are very poor. The biggest sufferers of the disaster will be the poorest of the poor kasi nakatira sila sa mga areas that are subject to liquefaction. Pag lumindol, maging liquid yung lupa nila. Wala silang mga fire breaks, wala silang open spaces, mga bahay nila flammable. Kaya I think all these rescue volunteers will focus on the poorest of the poor. Kaya those who can afford, we take care of ourselves na lang dapat. Sa Tony Domingo, may gusto idagdag kanina. Actually, isa yan sa dapat pagtuunan din ng local government usually. Ang sa amin, yung mga sinasabi nga ni Sir, malaking tatamaan na sektor dito, yung mga sa poor, sa squatter area. Yun kasi talagang yung mga tinitirhan nila, talagang pag gumalaw yun, may talagang guguhat, may masasaktan o kaya mamamatay. So yung mga iba, especially yung mga nasa gilid ng estero, linilipat na ng kanyan ng gobyerno. Linilinis na actually. Meron na silang, in coordination with the NHA, meron silang pinaglilipatan. So yung sinasabi mong sa kwan, kasi sa fault line mismo, actually, ang noon pa man, bakit, sabi nga ni Sir, ni architect, bakit nakakalusot sa building official, sabi niya, due to something. Pero, ang kwan din dyan, ang alam ko dapat dyan, ipaliwanag ng arkitekto or engineer. Siyempre, nasasabihin niya na yung lugar na yan, hindi dapat nating pagtayuan. Yun pala muna, yung mga professionals. Hindi yung nagbibigay ng permit. Ipaalam mo dun sa kliyente mo na, Sir, hindi ito pwedeng pagtayuan. Yeah. Diba? Hindi lang yung urban poor. I made the urban rich na ang gaganda ng gusali nila on top of the fault line. Huwag lang bigyan ng insurance. So even the insurance can come in. And then maybe government, what can do, yung i-redline, ginagawa, i-redline lahat yung on top of the fault line and bigyan ng non-compliant certificate, danger zone, para wala nang kasalanan ng gobyerno, especially those who can afford to relocate. Paano yung mga building na napunta sa fault line, pero earthquake-proof ang construction nila? Hindi ho. Wala pong earthquake on top of the fault line. Wala. Kakaining, magbukas ng kakainin ka ng opening ng lupa.
Eh, by the way, yung sa San Andreas Fault na bubuka, walang ganung fault. Hollywood yun. Siguro nangangain ng bahay at isang fault. Nabibitak na. Alright, paglilinaw natin. So, kapag ang fault na ito ay gumalaw, hindi siya yung bumubuka, kundi Gumagalaw. Gumagalaw. It will move... Saka walang fault na gumawa nun. Kaya mag-i-split yung bahay mo. Mag-i-split siya. Gumaganon. So, pagka gumanon, Hindi yung madi-displace yung bahay mo. Sira ang gitna kung saan mismo. Pwede ka masunog kasi electrical lines mo mag-break up lang. Kaya going back sa awareness, Yes. our good secretary, ang sabi niya sa amin, nung nagkaroon kami ng 5-day seminar ng building code sa mga building officials ng Metro Manila and their staff. Actually, ang sabi sa akin noon, include mo yung geohazard. That's why, sa mga nationwide namin seminars, 5 days yun, alam ni Director Solidum, siya yung kinuha naming resource speaker. Actually, kagaling sa Cebu, katapos natin sa Cagayan de Oro, Baguio. So, na-aware na ngayon yung mga building officials. Actually, that's a requirement. Geohazard, geologic, and hydrologic. Yes po. Dapat all architects and engineers should require that also. Nakuha din namin si Mahar Lagmay na din sa kanyang expertise din. Thank you very much. Kaya naman po sa ating pagbabalik, siguro alamin natin kung ano ba yung mga tips na pwede nating ibigay para sa ating mga televiewers and of course sa ating mga regular na mamamayan. Huwag po kaya alis mga kaibigan, magbabalik po agad ang Diyos at Bayan! Mga kaibigan, nagbabalik po ang Diyos at Bayan. Sa ating topic pa rin na handa na ba tayo sa lindol? At marami pa rin tayong mga kababayan na nagtatanong about our topic for today. Ano po ba ang mabisang paraan ng paghahanda ang nararapat isagawa upang maging ligtas tayo sa lindol? Sobrang nakakatakot po kasi ang mangyari sa bansang Nepal. Mag-pray po tayo na wag sana mangyari sa atin ang ganoon. Good evening, Diyos at Bayan. Tanong ko lang po kung sakali pong mangyari na ang the big one at nasa biyahe po ako, ano po ang dapat kong gawin? Earthquake resilient po ba ang ating mga bridges? At mula naman kay June Marquez, sana po ay maging handa ang lahat, lalo na sa ating gobyerno. Maging aral po sa ating lahat ang nangyari sa Nepal. At matuloy man o hindi, ang mahalaga ay maghanda. Manalangin tayo for safety ng lahat kasi miracles are happening if we pray. Alright, ilang minuto na lang ang meron tayo ngayon, kaya mabilisan. Oo Updaanan na natin yung mga tips. Bago po magkaroon ng lindol, ano po yung meron dapat ang isang karaniwang tao? Halimbawa, yung sinasabing ang go bag, ano yung mga dapat na meron? Tubig, open top na canned goods, water purification tablet, meron din ka rin tubig, meron kang flashlight, pito dapat sa bulsa mo parate, yung mga extra cloth or blanket, no? Flashlight. Siyempre, kailangan mo mas maraming tubig doon. Those are the basic necessities. Yung may mga sakit, maglagay ka ng extra medicine mo. First aid kit. Yun po kailangan nila. Yung go bag na yun, saan dapat ilalagay? Kasi kung halimbawa magkaroon ng earthquake, dapat ba yun sa medyo labas na ng pintuan para bit-bit na lang palabas? So sa tingin mo, madali mong pulutin at mas ligtas din at hindi maipit. Pinaplano din dapat ng mga pamilya kung saan sila tatakbo, saan pupunta sakaling magkaroon ng... Tama yun. So kailangan tingnan kung saan ang mas safe na pwesto ng bahay. Yung mga may poste at biga inside corner. Yung mga load-bearing na wall. Kung may matibay na mesa, lalayuan yung mababasag, mahuhulog, dapat i-angkla ang mga cabinet. Yung mga chandelier, kung meron sila, dapat nakatali na mabuti. Yung mga mababasag, tandaan mo kung nasaan para hindi mo puntahan yun. Yung ano po, mga points na po pwedeng pag-usapan kung saan tatakbo sakali Open area. Open area. Meron tinatawag tayong evacuation area. Yun to yung malaking lugar. Pero yung temporary refuge site na doon ka pupunta para kung may mga aftershock ay sigurado kang wala na sa building, pwede mo namang puntahan yon. At least 1.5 times the tallest structure. So dapat alamin mo na rin yon. Yung ibang mga tao, sa Makati City, pupunta sila sa sementeryo. Kasi yun yung mga mababang struktura. So pipiliin na ng bawat bahay yung kanilang evacuation area, magkaroon sila ng plano. Ang pag-uusap ko sa DepEd, magkaroon ng earthquake homework na ibibigay sa bata, gagawin yung homework with the parents. Earthquake preparedness plan. Maghahanap sila ng evacuation area, isasubmit sa guro, titingnan kung tama.
para mapabilis ang paghahanda ng pamilya. So, kung isa kaming household, sasabihin ko ngayon, mag-uusap kami na kapag nagkaroon ng lindol, Saan ka tatakbo pipresto? Yes. Habang lumilindol. So habang Kasi hindi gumagalaw, ka ano dapat natin makaka- gawin? Hindi ka makakatayo. Yung scene na, na San Andreas, yung first scene doon sa Hoover Dam, ang lakas na ng lindol, tumatakbo pa, parang 100-meter dash. Hindi siya po pwede mangyari natutumba, yun. bawal yun. Hindi ba? totoo yun, natutumba ang tao pag tumatakbo ng malakas ang intensity. So, pwesto ka sa mas ligtas na lugar. Pagkatapos ng paggalaw, lalabas ka ng building o bahay, papunta sa open area, bit-bit ang iyong go bag o emergency kit. Pag naabutan ka sa loob ng bahay na gumagalaw, Pwesto ka, takpan ng ulo at ang batok ng kamay. No, upo ka, kneel, or basta lower gravity, hindi ka naman makatayo eh. pag tumigil na sa kalalabas. Kalalabas. Hindi ka pupunta sa taas ng building, ha? Ngayon naman po, Wala kang gagawin doon. Question lang po ulit. So, kapag habang gumagalaw, Drop, cover, and hold. drop, cover, and hold. Meron ka bang particular place sa bahay na dapat iwasan? Kung may o dapat matibay na puntahan? mesa. Mali yung triangle of life, ha? Doon ka sa ilalim ng mesa. Ang sinasabi natin, kaya nagtatago sa mesa, to protect you from falling debris. Yes. Kung nakahiga ka doon, di parang sinalo mo na yung nahulog na bagay. Okay. Mali po yun. Yung iba naman, kaya pumupunta sa itaas ng building, ang iniisip nila, pag nag-collapse yung building, mauna sila sa rescue. Pwede rin naman sila kasama sa pagbagsak. Pero usually, ang pupuntahan mo pagka nasa building ka, alam mo yung column and the Inside beam, corner. Yes. inside corner dito. Kasi ito ang pinakamakon eh. Yung may sa sheer moment kasi, yun ang lumalaban. So dito ka sa gilid ng poste at saka yung malapit sa Or sa elevator part. shaft. Ayan, para sa, Sa mga labas. nakatira sa condominium at yung mga nagtatrabaho sa mga Yun. building. Elevator shaft at saka Sa dun labas, ha? column. Huwag sa loob ng elevator. At saka mind you, hindi lang itong pinag-usapan natin yung mga breakage. Meron ding sunog na mangyayari sa JCO study. So, yan, sabay-sabay ng mga yan. So, hindi mo alam kung which is which, magsasabay, o may masunog, o whatever. Kaya din, alam mo din dapat ano yung gagawin. Sa opisina nga namin, nagdi-drill kami. Actually, ang kwan doon, kasi malapit sa dagat, earthquake drill at saka tsunami drill. Pag earthquake, pababa. Pag tsunami, pataas. Oo. Ngayon naman po, para naman dun sa mga concerned na kunyari po sila ay nasa biyahe o nasa kalsada, ano po ang dapat natin gawin? Well, sila ba ay driver? Kasi kung ikaw ay driver, mararamdaman mo parang flat tire ang gulong mo. So, gigawang-gawang yan. So, pumarada ka sa gilid. Ngayon, lalayuan mo yung mga pwedeng tumumba na bagay. Yung magla-landslide. Huwag kang tatawid sa bridges. Pero kung nasa gitna ka ng bridges, tulinan mo para makatawid ka. Baka bumagsak yung bridge. Ano po yung mga dapat iwasan? Halimbawa, sa kalsada talagang may mga poste naman ng Iwasan mo yun. Iwasan Pwesto yun, ka lalo nga na yung doon mga sa billboard. lugar Huwag kang na tatapat walang doon. tutumba. Huwag kang tatapat. Ngayon, yung mga lumalabas sa building habang lindo, lalo na sa urban area na matataas, delikado sila. Mahulugan sila ng mga glass. Kaya yung San Andreas movie, tama yung natamaan yung paa ng isang actor doon. Diba? Kasi gumalaw sila habang lumilindol. Okay, basta habang lumilindol, dapat walang gagalaw. Unless, delikado talaga yung lugar mo, hamanap ka na ng place na pupuntahan. Pero wag mo nang gagalaw. And then, pag nag-stop, tsaka palang lumabas, look for an open Kaya area. napaka-importante na siguraduhin lahat ng bahay at building structurally sound. Hindi magko-collapse ng ganyan. Okay. Okay, at mukhang nakasagot na natin yung mga katanungan nila. Kasi mas concerned naman talaga ang ating mga citizens with the tips na pwede talaga nila gawin while yung actual lindol ay nangyayari. Pwede po silang pumunta sa website ng FIVOX. Nandun po lahat yung mga tips. Alright, so ngayon, at this point naman, we would like to hear for yung closing words ng ating mga guests Yes. para ma-impart naman sa ating mga televiewers ang kanilang Tony wisdom. Domingo. Tony John Domingo ng Public Works. Sa amin, sa public works talaga, pagka nagpapatayo kayo ng bahay nyo, kailangan talaga, required talaga building permit. Para makita nila yung design ng bahay mo, kung sumusunod ka sa requirement ng building code. At least, pag meron kang building permit, medyo sigurado ka sa sarili mo na safe ka. Dahil gawayan ng inhinyero, architect, at saka mga iba pa. Huwag naman yung ipagawa mo yung bahay mo, tapos gagawa yung walang experience, so mapapahamak ka lang. So ang sa akin lang, pag nagpatayo kayo ng bahay nyo, siguraduhin yung meron kayong building permit. Ayan, thank you po. At ngayon, we'd like to hear from Architect June Palafox. Yeah, sabi nga nila, when there's a crisis, may opportunity. It's a time na to review everything. The building code, you follow it, you're safe. Pero our city is now going vertical. I'm a fellow of the Council for Tall Buildings and Urban Habitats, Chicago.
Yung mga skyscrapers na, like sa Dubai, nagkaroon ng fire. Every 10 floors, may refuge floor. Doon lahat pupunta. Refuge floor. Evacuation area. Zero casualty. Nasa taas sila. And then, hindi naman lahat, some developers, they want to reach the sky, but they don't know how to meet the ground. Let's say there are 5,000 residents above. Pag disaster, pag bumaba sa ground, magkakasya ba lahat sila? Yun ang inadequacy ng inadequate yung building code natin. We really have to update it. And then, mga tanong, like after an earthquake in Bam, Iran, we were hired by Chuchi of Taiwan to build several schools. Ang building code ng Iran, intensity 8. Ginawa namin intensity 10. Pero ginastusan talaga. Para God forbid, dun sa Bam, Iran, next earthquake, the schools will be the refugee center. Kaya you have to spend a little bit more. And I tell clients din, kasi mali yung economies of first cost You spend a little bit more on the design and construction for the next 3 years. The next 97 years is savings. You might even save your life. That's right. Kaya life cycle cost dapat, hindi yung immediate profit, immediate cost savings. Thank you very much. And syempre, mula naman kay Director, ano po ang ma-impart mo sa ating viewers? Ang paghahanda ay iba't ibang level ang kailangang gagampanan. No? May individual and family level, may organization, sa opisina, sa eskwelahan, may local government, national government. May kanya-kanya tayong role. The foremost thing is all of us as an individual, dapat alam natin ang gagawin together with our family. So, dapat magsimula ang preparedness sa atin at sa ating pamilya. Importante ito. Ako ay mensahero lang ng isang message na at sinasabi na natin dahil sa experience, sa scientific and engineering knowledge na posibleng mangyari ito. At nangyayari na yan sa iba't ibang mga lugar. At isipin natin, kapag Metro Manila ang pag-uusapan, concentrated ang governance. Lahat ng national agency, branches of the military, police, nandito na lahat, pati banking, private economists, nandito, businesses. Lumindol ng malakas. Directly, Metro Manila and provinces, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, physically affected. But the whole country will be indirectly affected because of governance and socio-economic systems na maapektuhan ng lindol. Hindi ito simpleng usapin. Pero binigyan tayo ng Diyos ng karunungan, ng iba't ibang taong pwedeng mag-lead. At tayo mismo ay pwedeng may gawin. Gamitin natin ito. Hindi ibig sabihin, wala tayong magagawa. May magagawa tayo. Yun yung kailangan natin. Gawin na natin ngayon. Yun yung kailangan. Well, napakaganda po ng ating mga narinig sa mga paliwanag at saka maliwanag na mensahe na binigay po ng ating mga resource persons. Of course, sa panguna ng ating Director Solidum, ating architect, urban planner, architect Palafox, at saka, of course, ang kinatawan po ng Department of Public Works and Highways, si Attorney Domingo. Lahat po na yan ay internalize natin, unawain natin, sundin natin, mga scientific findings po yan and studies. Ang huli ko lang pong gusto sabihin, mula naman sa Diyos. Sinabi po ng Matthew 24, nang tanungin si Jesus, anong mga palatandaan ng iyong pangalawang pagbabalik at katapusan ng mundo? Isa ho sa mga palatandang nilagay ng ating Panginoong Jesus, yung nakalagay sa Matthew 24, verse 7, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes. Earthquakes in various places. Ito po isa sa mga palatandaan ng pangalawang pagbalik ng ating Panginoon. At para naman humawala at maibsan yung takot. Naalala ko ang sabi ng Diyos doon sa Isaiah 66 verse 1, God said, the heaven is my throne and this planet Earth is just my footstool. Ang langit ay trono ng kapangyarihan ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ang mundong ito'y tuntungan lang ng kanyang paa. Sinabi po ng Job 26 verse 7, God said, I hanged the earth upon nothing. Isipin ninyo, this big, big God, the Almighty God who created the heavens and the earth, sabi niya, He hanged the earth upon nothing. Ito pong mundong ito ay may ikot sa Milky Way Galaxy kasabay ng mga ibang planeta, hindi nagbabanggaan because of the awesome power of God. Kaya ho, iayos natin ang ating buhay sa Diyos na lumikha. Gawin natin ang mga karunungan binigay ng Diyos sa ating mga marunong na mga tao, tulad ng mga scientists, at ng mga kinaukulan,
At naalala ko po, gusto ng Diyos mabuhay tayo ng mahabang buhay. How? Isa pong formula, Psalm 91, verse 14, verse 16. Set your love on God. He will deliver you from any kind of trouble. He will answer your prayers. He will lift you up. And God promised, He will give you long, satisfied life. So tayo po'y maging maka-Diyos, magmahal sa Diyos, magmahal sa bayan. Maraming po salamat. Thank you very much, Brother Eddie. K.A., anong takeaway mo dito? Ang dami, Carlo, kasi marami tayong natutunan dito. Unang-una sa lahat ay kailangan maging aware tayo and gawan talaga natin ito ng paraan. Bago natin pangunahan ng takot, kailangan alamin natin kung yung location ba natin and of course, i-orient mo yung mga kasambahay mo or yung mga kasama natin sa nag-uumpisa sa bahay natin and of course, kung saan naman yung workplace natin, maging aware tayo kung paano natin mapapanatili na safe tayo. And of course, di ba, parang kung dumating yung ganyang klase ng delubyo is mag-offer din tayo ng helping hand, lalo na dun sa mga nearest you, di ba? Hindi lang, especially kung ikaw ay may kaalaman, ako talaga, naiisip ko na dapat siniseryoso natin lahat ng mga ginagawa ngayon ng mga drills na ino-offer ng pamahalaan as well, na seryosohin natin yan, lalo na yung mga kabataan na nasa mga eskwelahan nila. Kasi napapanood ko minsan sa mga balita, yung parang feeling mo yung ibang mga kabataan, binibiru-biru lamang yung mga ganitong klaseng drills. So kailangan seryosohin natin to dahil hindi talaga natin alam kung kailan ito mangyayari. And of course, mag-pray talaga tayo na for the best, na kung dumating man na ganitong klaseng delubyo, ay sana walang mapahamak masyado or maging manatili tayong handa. Alright. Sa akin naman, ang iniisip ko lang kasi dati nung nagkalatan itong mga balita tungkol dito, safe naman ako, wala naman ako dun sa West Valley Fault. Pero yun nga, sa pag-uusap natin ngayon, pagdating sa magnitude sa ilalim na energy, pwedeng ang taas yung intensity sa taas. Kaya posible rin na maapektuhan din yung ibang mga tao. And on that note naman, na-realize ko na kami mismong pamilya, wala pa pala kaming designated area. Hindi namin napag-uusapan kung sakaling may mangyari, kung merong nasa labas ng bahay o may nasa loob, saan yung magiging meeting point namin? Saan ba nakipag-coordinate ba kami sa barangay? Ano ba yung designated area ng barangay kung saan pupunta yung mga tao sakaling may mangyari? And if we're in the house, saan kami tatakbo? O saan kami mag-cover, mag-stay habang nagkakaroon ng earthquake? At wala kaming kada isa na whistle and flashlight. Siguro... Naumpisahan na namin yan sa whistle. Very good for you, ah. Pero kami... Carlo, K.A., merong maliit na panawagan pero mahalaga. Nabanggit niya ngayon ni Director Renato Solidum. Kung merong pre-medical mission, dapat meron ding, ano yung sinabi ko ngayon? Engineering or architecture mission na tulungan ng ating mga kababayan. I call it patriotic architecture. Sinabi ni patriotic architecture. Or democratic architecture for the poor. Or architecture for humanity. We're doing that in my office. Panawagan natin yan sa sambayan ng Pilipino. Ayan. Siguro hindi lang yung para sa atin lang, no? Of course, number one, preparedness sa household namin, pag-usapan. At saka syempre, yung sa mga tao naman na merong capability to help others, especially pag nakita nila, uy, yung bahay nito, ganito pala, magkusang loob na para tumulong. Kasi gano'n naman talaga eh, tulong-tulungan tayo, especially pagka ganitong mga sitwasyon. Household and office, of course. Oo nga, isa pa yun. Okay, preparedness pagdating sa office, tanong kay boss, boss, ano ba ang mangyayari kung sakali? Okay, maraming salamat po mga kaibigan sa pagsama ninyo sa amin ngayong gabi hanggang sa susunod na linggo. Ako po, si Carlo Lorenzo. At ako naman po si K.A. Antonio. Muli ito po ang Diyos at Bayan!